In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayers to the Immaculate Heart of Mary. O Immaculate Heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress true love in our hearts, so that we have a continuous desire for you. O Mary, gentle and humble of heart, remember us when we are in sin. You know that all men sin. Give us by means of your Immaculate Heart spiritual health. Let us always see the goodness of your motherly heart, and may we be converted by means of the flame of your heart. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 6, 16 hanggang 18. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit." Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinaguga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang paalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong Amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinaguga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong Amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo,
Huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat at nandito naman po tayo ngayon upang pagnilayan ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ng Miyerkules sa June 21, 2023. At sa araw na ito ay ginugunita natin ang kapistahan or the Memorial of Saint Aloysius Gonzaga. At sa araw din ito ay araw ng Miyerkules, ating pagnunubina sa ating mahal na ina ng laging saklolo, or to our Mother of Perpetual Health. At mga kapatid, bago po ako magbigay ng aking munting reflection, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat ng mga subscribers, lalo-lalo na sa mga bago nating subscribers, sa lahat na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating munting gawain na ito. Marami pong salamat sa inyong lahat. At sa ating Ebanghelyo na nagmula kay St. Matthew, chapter 6 verse 1 to 6 and 16 to 18. So ito po ay ating gospel na ito ay mababasa din natin ito, no, at maririnig tuwing Ash Wednesday. It's all about yung almsgiving and prayer and fasting, yung pag-aayuno, pananalangin at pagbibigay. So karamihan dito ay ito ba yung binibigyan ng dito yung pagbibigay, ay sa atin marami ang nasisiyahan sa pagbibigay, nasisiyahan sa pagbigay, not because kusang loob, but din para po ay ibang mapapurihan, yung iba ipopost pa sa social media, na nakatulong. At ang ating Panginoon ay nagsasabi that kung magbigay ang iyong kanang kamay, wag mong ipaalam sa iyong kaliwa, but din hindi naman lahat, but karamihan ay ibang binabandira pa, pinapaalam pa sa buong mundo. At minsan nahahantong pa sa hindi magandang resulta dahil yung iba nakakamit ng mga pagbobas, at kung ano-ano mga negatibong komento. But then of course, kung ikaw man ay nagbibigay, dapat nga wag mo nang ipaalam. Magbigay ka ng sikreto lang. At minsan sa pananalangin din, nang sabi ng ating Panginoon ay kung manalangin tayo ay pumasok tayo sa ating kwarto, sa silid, at sarado natin ito at doon mananalangin para walang makakita na ikaw ay nananalangin. So yung minsan na makikita natin sa kahit na sa loob ng ating simbahan,
So after the mass, in my experience, nakikita ako that pumupunta pa sa gitna yun, nakaharap, nakadipa. So nakatingala sa ating Panginoon na napapako sa krus. I don't know, no? I cannot judge, but kung ikaw ay nakatingin sa kanya, so masasabi mo na ano ba yung pan, kasi pwede naman siya manalangin na nakaluhod, but pumunta talaga sa center aisles, no, sa harap ng altar, at nakadipa pa, no? So siguro sa kanya, hindi lang natin alam kung ano talaga ang ano sa puso niya or whatever, so, but we cannot judge. But then yun na nga, kung manalangin tayo, so we have to pray in secret. At sa pag-ayuno, no, yung fasting ba, yun ang dinidiinan ng ating Panginoon nung sa panahon niya, dahil yung iba talagang bang pinapakita na nagpa-fast para mapansin ng mga tao. So sumatotal itong ating gospel na ito ay nagpaalala lang sa atin, ano, na kung tayo man ay may ginagawa, lalo yung sa pagbibigay, ay magbibigay tayo ng kusang loob, no? Kahit ilang milyon man yan ang ibibigay mo, kung ito po'y para lang makilala ka at papurihan ka, well, hindi ito kalugod-lugod at kasiya-siya sa ating Panginoon, no? But kahit na kapiranggot lang yung pagbibigay mo o yung tulong mo, kung ito po'y galing sa kalooban mo, bukal sa iyong kalooban, ito po'y talagang kaaya-aya na sa mata ng ating Panginoon. So, mga kapatid, naway kung tayo man ay nasa panahon na may surplus tayo, or yung sinatawag na ibang medyo nakaangat tayo, so wag mo nating kalimutan yung iba. Sa ating first reading ay sinasabi doon na kung ikaw ay tatrabaho, no, para kumita, at yung pakay ay para makatulong din sa iba, ay kayo bibigyan ng ating Panginoon, no? Kagaya ng sinasabi ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, so sa verse 6, ito po ay mabasa natin sa chapter 9 verse 6 to 11 sa 2 Corinthians, that brothers and sisters, consider this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. So ito po yung bang may kasabihan na kung yung sinasabi na kung ikaw ay nagtanim ng marami, may anihin ka rin, na marami rin ang anihin mo, no? So but din minsan kabaliktaran ito eh. Dahil ba yung tumulong ka para balang araw, ibang taong tinulungan mo maaalala ka. But then ang problema lang na kung hindi ka maalala ng natulungan mo, ay sasamang loob mo, no? Ay ganun tayo, no? Tutulong tayo, tapos kung hindi na makaalala sa atin yung tinulungan natin, talagang sasama ang loob natin, ano? Hindi man lahat, but masasabi kong karamihan ganun ang feelings, ano? But din sana wag nating isipin na ganyan, ano? Hayaan na natin, pag nakatulong na tayo, wag na tayong mag-expect pa, no, yung ibalik sa atin. Alalahanin na natin that ang Diyos, ang Panginoon natin, ay siya lang ang magbabalik noon sa atin, ano. So sa verse 7 dito sa 2 Corinthians, each of you must give as you have made up your mind, not reluctantly
or under compulsion, for God loves a cheerful giver. No? And God is able to provide you with every blessing and abundance, so that by always having enough for everything, you may share abundantly in every good work. See? Kaya nga biniyayaan tayo ng Panginoon. Not for ourselves, right? Not for ourselves, but so that we can help also to others. So, but din ang karamihan naging sakim ba? Ay kung may biyaya na parang natakot na mamawalan, hindi na magbibigay o tutulong. So, alalahanin natin that God is able to provide you with every blessing and abundance, so that by always having enough of everything, you may share abundantly in every good work. So ito. And then sa chapter or sa verse 10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seeds for sowing and increase the harvest of your righteousness. Sa 11, He will be enriched in every way for your great generosity, which will produce thanksgiving to God through us. So ito po, biniyayaan tayo ng Panginoon, no? Abundantly, para makapagbigay tayo, para makapagpasalamat, no? Sila rin sa Panginoon sa pamamagitan natin. So kaya nga alalahanin natin that ang Panginoon ay gumagabay sa atin sa ating araw-araw na gawain, sa ating pagsisikap. Binibigyan tayo abundantly, no? Ng grasya. Kaya nasabi ko na not only for ourselves but for others, no? So yun ang alalahanin natin. Huwag tayo maging sakim at sa ating buhay at i-practice din natin na yung wag na tayo mag-expect doon sa return, no? Because God knows at siya lang ang nakakaalam ng reward para sa atin sa mga mabubuting nating ginagawa, no? At wag na nating ibandira kung ano pa man ang mga achievement natin o mga naitulong natin. So ibang sabihin natin, wag na tayo maging plastic, ano, na pakitang tao na kunyari tumutulong, nabibigay, but din in return, no, lalo na sa election, no, during election, nalalapit na yung election, yun ang daming tumutulong because of their personal interest, no. Tutulungan kanila dahil may kukunin sila sa iyo in return. So yun lang. So saan ba yung kalooban doon? Wala. Personal na intention or yung I will do this because I need them, right? But after that, pag nanalo na sila, pag nakaupo na sila sa kanilang pwesto, wala ka na. Sasabihin na sa iyo, bayad ka na, binigyan na kita. Ano pang kailangan na tulong mo, no? Nung kailangan pa na tulong ang may bibigay sa iyo, wala na akong may bibigay dahil bayad ka na. So that's the sad thing na nangyari tuwing election sa atin, that marami ang mga mabubuting tao during elections, no, namimigay, but then inaasahan naman na ibibigay mo rin yung counterpart mo doon, yung boto mo. So sana nawaya itong practice na ito ay alalahan natin, mga kapatid, at wag nating tularan itong mga practice na ito. Kung magbibigay ka ng kusang loob sa iyo, at wag mo nang antayin pa o mag-expect ka ng maibalik sa iyo. So mga kapatid, naway itong ating ebanghelyo sa araw na ito ay makapibigay sa atin ng gabay kung paano tayo mamuhay na kaaya-aya, no, sa tingin ng ating Panginoon, for helping others, sa mga lalo na sa mga nangangailangan. So marami pong salamat, at muli po ako nagpapasalamat sa lahat nating na mga
subscribers at sa ating mga masugid na taga-subaybay sa ating munting gawain na ito. At sa inyong mga panalangin, marami pong salamat. At naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at biyayaan tayo abundantly para po tayo ay maka-share din nito sa nangangailangan. So marami pong salamat at manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe by your presence, which penetrates all creation. Amen.